Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Corazon, Tubong Sambuanga. At dito na rin naganap ang isang pangyayari na sa tanang buhay ko hindi ko akalaing mismo ako pala ay makaranas ng kahindik-hindik na kababalagan. Dekada 90 nang mangyari ito, mga unting pagpapaliwanag ko lamang sa bahay na tinitirhan naming mag-asawa. Magkakalayo pa noon ang mga kapitbahay. Gawa ng iilan lamang ang mga taong naninirahan sa purok namin. At halos lahat ng mga taong nakatira ay kilala namin. Kung tutuusin nga ay parang magkakamag-anak na nga ang turingan naming magkakapitbahay, sa kadahilan ng bawat bahay ay nagbibigayan ng ulam o ano pa mang makakain. Minsan pa nga kapag may okasyon tapos hindi ka nakadalo, papadalhan ka nila ng pagkain sa bahay mo. Kahit nga lang ang ulam ng kapitbahay mo, ay mamimigay pa iyon kahit na kukonti lamang ang ulam nila. Siyempre, kami naman ng asawa ko ay namamahagi rin ng pagkain kapag mayroon kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng kapitbahay. Natawagin na lamang natin sa pangalang Nanay Belenda. Itong si Nay Belenda ay nabalitaan namin galing ito sa lugar ng Dueñas. Bukod doon ay wala na kaming ibang alam tungkol sa kanya. Kung sino ang kaanak niya, nasaan ang pamilya niya, at bakit mag-isa lamang siyang nagawi sa purok namin at nagtayo ng kubo, basta't hindi naman nakakaperwisyo. Yung iba pa nga, sinasadya talagang patirhan ang lupang bakante upang sa ganoon ay mananatiling malinis umano ang kanilang lupain. Lalo na yung mga may kaya sa buhay at sa ibang lugar na ninirahan. Nang manirahan na nga si Nanay Linda sa Boracay, tanging paglalako ng isda at karne ang kanyang pinagkakaabalahang hanap buhay. Tuwing hapon ay umaalis ito para mamili raw ng mga gulay. At sa umaga naman ay naglalako ng mga isda at karne at gulay. Dahil sa katandaan na nga ay naawa naman ang mga kapitbahay namin. Kung kaya't ginawan ito ng karito na magaan si Nay Belenda. Doon niya ilalagay ang mga paninda niya para magtutulak na lamang siya kapag maglalako na. Hindi iyong magbibitbit pa siya ng balde na halos hindi na niya mabuhat-buhat pa. Masaya namang nagpapasalamat si Nay Belenda at simulangan nang magkaroon siya ng kariton ay iyon na ang ginagamit niya. Sa paglipas nga ng mga linggo ay matandang magtutulak na ang tawag sa kanya ng karamihan, lalo na mga kabataan. Ngunit napapansin naming simula nang lumipat si Nay Belenda sa purok namin ay sunod-sunod na mga kababalaghang nangyayari. May mga hayop na bigla-bigla na lamang nawawala. At kapag nahanap na ay wala na yung buhay na nakahandusay na lang sa kagubatan. Sa Karatig baryo naman ay sunod-sunod na ang pamiminsala ng aswang. Natatakot na rin ang mga tao sa Karatig lugar. Lalo na ang mga buntis, sanggol at paslit. Dahil baka mapano raw sila. Dahil nga sa usap-usapang iyon ay naging bantog ng aswang si Nay Belenda. Dahil wala namang ibang pwedeng paghinalaan umano. Dahil siya lamang ang bagong salta sa lugar namin. Hoy, kayo ha? Kay aga-agay chismisan na naman ang inatupag ninyo. Itigil nyo na nga iyang usap-usapan tungkol kay Nay Belenda. Kawawa naman ang matandang yun. Wala namang ginagawang masama sa inyo eh. Pinag-uusapan ninyo ng kung ano-ano. Saway ko sa mga kapitbahay ko nung minsang nadatnan ko silang nagkukwentuhan sa bakuran ng bahay ko. At ang pinag-uusapan nga nila ay ang tungkol kay Nay Belenda. Ano ka ba naman, Corazon?
Sa anong magagawa natin? Sa totoo naman talagang napaka-misteryosa ng matandang magtutulak na yon. Biruin mo ba namang minsan na siyang nakita ng asawa kong umalis ng purok natin ng 10 oras ng gabi? Sagot pa ni Aling Inday. Aalis lang ng 10 oras ng gabi? Isyo ka agad? Malay mo namang may importante palang ginagawa o pinuntahan ang matanda, di ba? Pagtatanggol ko pa kay Nay Belenda. Hindi ko kasi lubos maisip na paghihinalaan nilang aswang ang matanda. Halos magkanda ko ba na nga iyon sa kakalako ng paninda. Tapos paghihinalaan pang aswang. Kung talagang aswang siya, di sana'y hindi na siya nagpapakahirap ang maglako ng paninda. Humilata na lang siya buong maghapon at pagdating ng gabi, doon na siya maghanap ng pagkain niya. Aber, sige nga. Sabihin mo sa amin kung ano ang ginagawa ng matandang yon sa 10 oras ng gabi sa labas. Ano yun? Naghahanap siya ng lalaki, ganon. Wika pa ni Rowena. Sabay nagkatawa na naman sina Aling Inday at Ross. Sinabihan ko naman silang baka nagpapahangin lang o baka may importante lang na pinuntahan. At hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Kaya umalis ng 10 oras na ng gabi. Huwag naman nilang pag-isipan ng hindi magandang matanda. Wag mo nang ipagtanggol pang matandang yun. Baka mamaya ikaw na ang susunod na biktimahin noon. Lagot na. Saad pa ni Ross. Natawa naman ako at sinabihang huwag nang manakot. Dahil kahit kailan ay hindi ako naniniwala pagdating sa mga aswang-aswang na yan. Alam naman naming tsaka ka lang maniniwala kapag talagang nangyari na sa'yo o ikaw na mismo ang nakakakita sa aswang. Segundang wika pa niya. Hindi ko na lamang inintindi pa ang kanilang mga sinasabi at bumalik na lamang ako sa loob ng bahay. Magsiuwian na nga kayo at maglinis ng bakuran ninyo. Hindi iyong nagchichismisan ng walang katuturan. Wika ko pa sa kanila nang makalabas na ako ng bahay uli para magwalis ng bakuran. Ito naman ang sungit-sungit. Nakikaupo lang naman kami dito. Hindi naman kami magkakalat eh. Ani pa ni Rowena. At inaya pa akong sumama sa umpukan nila. Sinabi ko namang hindi ako pwede dahil may ginagawa ako. At kailangang matapos ko kaagad iyon. Dahil marami pa akong lilinisin sa loob ng bahay. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung kailangan mo ng kakwentuhan, lapit ka lang dito sa amin. Nangingiting tugon pa ni Aling Inday. Ipinagpatuloy ko na nga ang ginagawa kong pagwawalis. At nung matapos na ay pumasok na ako sa loob ng bahay para doon naman maglinis. Kinagabihan. Kakatapos lang namin ng hapunan nang magpahangin kami ng asawa ko sa labas ng bahay. Habang nagkukwentuhan kami, ay may nakita akong malaking pusang itim na naroroon sa di kalayuan. Alam mo boy, totoo ba kaya talaga ang sinasabi nilang aswang daw si Nay Belenda? Tanong ko sa aking asawa. At sandaling tinapunan siya ng tingin bago ibinalik sa pusang kasalukuyan pa rin. Nakatayo at nakatitig lamang sa akin. Natawa naman ang asawa ko at nag-uwi ka na. Mukhang malapit ka nang makumbinsi ng mga kapitbahay natin ah. Pati ikaw nagtanong na rin ng ganyan. Hindi naman sa ganoon. Ang kaso kasi, kung iisipin talaga ng mabuti, abay kaduda-duda naman talagang hindi ko na naituloy pa ang sasabihin sanang ang pagiging misteryosa ni Nay Belenda. Dahil ni isa ay walang nakakaalam tungkol sa pagkatao nito o sa mga kaanak man lang. Alam mo Corazon, huwag mo na lang isipin ang mga sinasabi nila. Dahil hindi totoong aswang ang matandang bagong salta dito sa atin. Baka nagkataon lang na may ibang namemeste talaga
sa mga karatig baryo. Tapos siya na kaagad ang napagbintangan. Hindi na lamang ako umimik pa at hinayaan na lamang ang sinasabi ng asawa ko. May punto rin naman kasi siya, lalo na nung sabihin niyang mukha bang nakakatakot ang itsura ni Nay Belenda. Kung titignan mo nga ng maigi ang matanda, napakaamo ng kanyang mukha. Mga ganong itsura ay hindi dapat pagdudahan pa. Mas mukhang aswang pa nga tignan si Aling Inday. Bukod sa buhaghag na ang buhok, ang laki pa ng mata. Saad niya pa. Dahilan kaya natawa na lamang ako. At dahil nga sa pag-uusap namin, ay nawaglit na sa aking isipan ang itim na pusa. Ni hindi ko na nga namalayan kung saan iyon nagpunta. Nang medyo inaantok-antok na ako, ay inaya ko nang pumasok ang asawa ko. Kako, matutulog na kami dahil may pasok pa siya bukas sa trabaho. Isang araw noon, sobrang tuwa ang aming nararamdaman ng asawa ko. Dahil sa wakas, buntis na ako. Matagal-tagal na rin naming hinihintay ng asawa ko na mabiyayaan kami ng sanggol. Dahil sa mahinang ngang matres ko at swertehan na lang kung makabuo ng sanggol. Sa tuwing papasok na nga siya sa trabaho, ay mahigpit niya akong pinagbibili ng huwag magbuhat ng mabibigat at huwag masyadong magkikikilos. Hayaan na siya na lamang raw ang bahala kinahaponan pagka-uwi niya. Dahil baka mamaya ay mapano raw ako at ang magiging anak namin. Tinanguan ko lang naman siya at sinunod na nga ang mga sinasabi. Sa pagdaan naman ng mga araw ay naging responsable naman siyang asawa. Lahat ng mabibigat na gawain sa bahay ay siya na ang gumagawa. Hanggang sa isang dapit hapon, dumaan sa bahay namin si Nay Belenda. Binigyan niya ako ng isang supot ng isdang tilapia. Sandali lang po, Nay. At kukuha lamang ako ng pambayad. Wika ko pa sa matanda at akmang babalik na sana sa loob ng bahay. Ngunit mabilis akong pinigilan ng matanda at sinabihang huwag ko na raw bayaran ang isda dahil ibigay niya na lang daw sa akin iyon. Dahil binigyan niya rin umano ang iba pang mga kapitbahay namin. Talaga ho, pero hindi po ba kayo malulugi sa paninda ninyo, Nay? Pagka mamaya wala na kayong perang pamuhunan ng mga paninda ninyo. Kasi binigyan niyo kami ng isda. Saad ko sa matanda. Ano ka ba, iha? Huwag mong isipin iyan. Malaki-laki kasi ang benta ko kahapon. Kaya ako mamahagi naman ng biyaya ngayon. Nakangising tugon ni Nay Belenda at pilit na kinukumbinsi akong tanggapin ko ang bigay niya at huwag na raw akong mahihiya pa. Dahil sa ayaw ko siyang mapahiya, kung kaya naman ay tinanggap ko na lamang ang binigay niya at nagpasalamat. Tapos ay bumalik na ako sa loob ng bahay. Naisip kong tamang-tama, iyaw na lamang ang uulamin naming mag-asawa sa hapunan. Para sa kinabukasan na lamang namin lulutuin ang ulam na madadala ng asawa ko. Nagkataon ring nakaraang araw pa ako natatakam kumain ng inihaw na isda. Iihawin ko na lang ang tilapia para maibsan na ang pagkakatakam ko. Agad ko naman nilinisan ng isda at nagsigana ng uling tapos ay inumpisahan ko na ngang mag-ihaw. Pasado alas 7 na nang dumating ang asawa ko. Gawa ng may tinatapos lang raw siyang trabaho. Nagulat pa nga siya dahil may niluto na akong ulam. Sakto kasi sa pagdating niya, kakatapos ko lang mag-ihaw. Kaya't sinabi ko sa kanyang bukas ko na lang lulutuin ang dala niya para may uulamin kami bukas. Aboy, mukhang napakasarap naman nitong niluto mo.
Natakam tuloy akong tikman. Pwede ba akong makahingi? Bungad pang sabi ng asawa ko. Matapos mailapag sa lababo ang ulam na binili niya. Siyempre naman, pero mamaya mo na tikman yan. Dahil hindi pa ako tapos. Gagawa pa ako ng sausawan. Saway ko pa sa kanya at tinapik ang kamay ng akmang kukurot na sana siya ng inihaw. Dahil maghihiwa pa ako ng kalamansi. Aray ko naman, ang damot ah. Titikim lang ng kaunti. Pabiro niya pang sabi. Pinandilatan ko siya ng mga mata bago kinuha ang kalamansi at dinala sa lamesa. Pati sa isa ng hiniwa. Napansin kong hindi maalis-alis ang tingin ng asawa ko sa inihaw na isda. At para bang takam na talaga siyang matikman iyon. Huwag mo muna sabing galawin yan. Di pa nga ako tapos gumawa ng sausawan eh. Saway kong muli sa asawa ko dahil dahan-dahan na siyang kumurot at talagang natutokso na siyang tikman ang inihaw. Sinabi niya namang titikim lang naman siya ng kaunti. Pagbigyan ko na raw siya dahil para sa aming dalawa ay siya ang naglilihi. Nakaraan niya pa raw kasi balak na mag-ihaw ng isda. Kaya nga lang ay hindi na tuloy-tuloy. Dahil kung minsan ay alanganing oras na siyang nakaka-uwi. Siya, sige na. Kumuha ka na para hindi ka na mangulit pa. Para kang bata. Natatawa kong saad. Nanghingi siya ng kalahating kalamansi at agad na ipinatak niya iyon malapit sa buntot ng tilapia. Iyon kasi ang paborito niyang kainin pagdating sa mga inihaw na isda. Akmang kukurot na sana ang asawa ko. Nang sa hindi inaasahan ay bigla na lamang umalingasaw ng napakabaho ang isda. Mabilis naman akong napatras at halos maduwal na ako sa sobrang baho ng amoy. Kaya't napatakip na ako ng ilong. Maya-maya pa ay napabulalas na lamang ang asawa ko. Kaya't napatingin ako sa kanya bago tinignan ang ulam na umaalingasaw. Nang matignan ko na ang inihaw, ay nagulat at nanlaki ang mga mata ko sa kadahilan ng nakita namin ay ang isang karne ng sanggol. Sigurado kaming karne ng sanggol iyan mga kaswang. Kaagad na napamura ang asawa ko dahil sa ang kaninang inihaw na isda ay bigla itong naging karne ng sanggol. Tinanong niya ako kung saan ko nabili ang isdang inihaw. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ko iyon pinili. Binigay lamang sa akin ang isdang iyon. Sinong nagbigay sa iyo ng isda, Corazon? Sabihin mo sa akin kung sino. Mariing tanong niya sa akin. Noong sabihin ko sa kanyang galing kay Nay Belenda ang isda na niluto ko, ay halos hindi siya makapaniwala sa sagot ko. Napasabunot pa ito sa ulo at sandaling napapaisip. Putakting matandang yun. Hindi pa naman ako naniniwalang isa siyang aswang o ano pa man. Dahil naaawa ko sa kanya at napakaamo ng mukha niya. Tapos ngayon, tayo pang pinagbalakan niyang biktimahin. Galit pang sabi ng asawa ko at naisuntok na lamang sa lamesa ang kamao. Habang nagkakagulo kami sa loob ng kusina, ay napaiktad na lamang kaming mag-asawa. Dahil sa isang malakas na kumalabog na nagmumula sa bubungan ng bahay namin. At ang aso naming si Blackie ay biglang umalulong. At ilang sandali pa ay bigla itong nag-ingay na animoy may kinakatakutan. Boy, ano ang lumalagabog na yon? Natatakot kong tanong sa asawa ko at napahawak sa dibdib dahil nag-umpisa na akong kabahan. Hindi ko alam, Corazon. Sandali lang. Dito ka lang at sisilipin ko lang kung ano ang nangyayari sa labas. Wika niya pa sa akin. Mabilis nang kinuha niya ang itak at pagkatapos ay sinilip ang bubungan namin mula sa bintana. Nang makita niya iyon ay isang malaking pusang itim lang daw ang naroroon. Kaya bumalik na siya sa kusina at hinasa ang itak.
Nagpapanggap ka bang animal ka ha? Galit na sambit ang asawa ko habang patuloy pa rin sa paghahasa ng itak. Ayon kasi sa kanya noong tanungin ko siya kung bakit hinahasaan niya ang itak. Kapag pakiramdam mo ay inaaswang ka o ang asawa mo, hasain mo lang raw ang itak. Ang ibig sabihin lang noon ay hinahamon mo ang aswang, sapagkat masakit at nakakapangilabot sa kanilang pandinig ang ingay ng paghahasa. Kung kaya naman ay mas lalo silang maging agresibong pasukin ang bahay mo kapag naririnig nilang hinahasa mo ang itak. Hindi nga nagkamali ang asawa ko. Dahil sa ilang sandali pa ay may naririnig na kaming paikot-ikot na lumilipad sa labas ng bahay habang humuhuni ng nakakapangilabot. Sobrang lakas ng pagkumpas ng mga pakpak noon na halos iangat na ang bubungan ng bahay namin. Dinaig pa ang bagyo. Aswang, lumayas ka dito dahil kilala kitang demonyo ka. Asawa ko pang gusto mong biktimahin. Tarantado ka. Kapag hindi ka pa umalis ora mismo, makikita mo ang hinahanap mo. Pupuntahan kita sa bahay niyo bukas at susunugin ko ang bahay mo. Nagsusumigaw pang wika ng asawa ko. Dahil sa narinig ng aswang ay mas lalo pa itong naging agresibong pasukin ang bahay namin. Kaya ang ginawa niya ay nilabas niya ito ng bahay at hinamon ng harap-harapan ang aswang para tagayin. Nang makalabas na nga siya ay kaagad naman akong napasilip sa butas ng bintana at doon ay nakita kong nagpangbuno na ang aswang at ang asawa ko. Kaagad naman akong nagsisigaw at humingi ng saklolo nang makita kong pinagkakalmot na ng aswang ang asawa ko. Mga kapitbahay, tulong! Inatake ng aswang ang asawa ko. Sigaw ko humihingi ng tulong. Mabuti na lang at ilang saglit pa ay nagsipaglabasan ang mga kapitbahay namin. Kanya-kanyang bitbit ang pamalo ang mga kalalakihan at ang iba naman ay pumulot ng bato. Kaagad pinagbabato ang aswang mula sa likuran nito. Nang makita ng aswang na marami na ang mga taong paparating, ay kaagad itong tumakas na at sa isang kurap lang na mga mata ko ay naging isang mabangis na aso na yung nagtatatakbo papalayo. Paring boy, ayos ka lang ba? Halika, tulungan ka na naming tumayo. Pag-aalalang tanong ni Melchor at inalalayan na nga nilang makatayo ang asawa ko. Nagmamadali ko namang binuksan ang pintuan at pinapasok na sila. Pagkapasok ay doon na namin kwento ang nangyari at ipinakita ng asawa ko ang karni ng sanggol. Nagulat naman sila dahil wala naman raw binigay sa kanilang isda o ano paman ang matandang nagtutulak. Nako, ayan na nga ang sinasabi ko sa iyo, Corazon. Ikaw kasi ayaw mong maniwala sa amin. Ayan tuloy, nagkatotoo na ang sinasabi namin ni Ross na ikaw na ang susunod na bibiktimahin ng matandang iyon. Wika pa ni Aling Inday. Hindi na lamang ako umimik pa dahil tama naman ang sinabi nila. Dapat noon pa ay naniwala na ako sa sinabi nila. Dapat hindi ako bumabase sa itsura ng tao lamang. Malaanghel kasi naman talaga ang itsura ni Nay Belenda kahit na matanda na iyon. Yung bang tipong napakaamo at hindi makakabasag pinggan. Yun pala ay nagbabalat kayo lang ang matandang yon. Dahil demonyo at napakaitim ng budhi pala ang kaloob-looban niya. Nang gabing iyon nga, bitbit ang karne ng sanggol ay sinugod ng mga kapitbahay naming kalalakihan kasama ang asawa ko, ang bahay ng matanda. At ang balak nila ay kaladkarin nila iyon sa barangay para ipaalam kung ano talaga ang totoong pagkatao nito. Subalit pagkarating nila doon ay wala na silang nadatnan. Marahil ay nakatunog ang matanda kung kaya't nilisa na kaagad ang bahay nito at hinayaang nakatiwangwang. Dahil sa labis na galit ng asawa ko ay winasak niya ang bahay ng aswang.
Tinulungan naman siya ng iba pa naming kapitbahay at nung matapos nangango sa akin ay inilibing na lamang nila ang karne ng sanggol. Simula noon ay naging alerto na kami sa lugar namin at hindi na kami basta-bastang nagpapatira ng hindi kakilala. Pero na lang kung may nagrekomenda o kamag-anak ng lupang pagtitirikan ng bahay. Nailabas ko naman ng maayos ang anak namin at babae siya. Bali po ay 3 po ang naging anak ko. Dahil simula nung nabuntis ako ay naging tuloy-tuloy rin naman. Aswang, sana'y naibigan ninyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig.